Hello, magandang umaga po muli. Isang napakaganda at mapagpalang araw po sa atin. At tayo po muli ay sama-samang kukuha ng lakas sa pamamagitan ng salita po ng Panginoong Hesus. Kung ano po yung kanyang sinasabi dito sa aklat po, dito po sa Biblia. Ngayong araw na ito po ay tayo po ay may mga gustong gawin sa ating mga buhay. At mayroon po tayong gustong ganapin, may mga pangarap, may mga aasikasuhin, kailangang matapos. Ngayon, sa buhay ko, sa experience ko po, nakikita ko talaga na ang kahalagahan ng salita ng Panginoong Hesukristo. So, ngayon po ay sama-sama tayong matuto muli. Buksan ng Diyos ang ating puso at kaisipan at kaunawaan na ang mga salitang ating maririnig ay magbibigay ng kalakasan sa ating physical at spiritual na pangangatawan para, palagi kong sinasabi, para maingat nating magawa ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. So, ito po ang salita ng Panginoon na ibinigay po sa akin sa araw na ito. Sa 1 John chapter 5 verses 14 to 15. Actually, yung ito po ay ibinigay sa akin ng Panginoon maraming taon na, pero patuloy na pinapalakas ako ng salitang ito. Patuloy na kumikilos ang salitang ito sa buhay ko. Na kung mayroon akong gusto, mayroon akong hihingin sa Panginoon, ay nagiging buhay ang salitang ito po sa akin. Na akin naman po ngayong ibabahagi sa inyo. Dili-diliin po natin. Makipagbukas po kayo sa akin sa 1 John chapter 5 verses 14 to 15. Sa Tagalog po muna. Okay. Sa Tagalog, makipagbukas po kayo. At ganito pa ang sinasabi doon. 1 John chapter 5 sa New Testament po yon. Malapit po yun sa dulo. Malapit na po yun. Ano na po, 1 John, Jude, tapos Revelation na. Yan. 2 books po. Pabalik. Tapos Revelation na po. Yan. Sa 1 John chapter 5 verses 14 to 15, ganito po ang sinasabi. Basahin ko po. Yamang hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya, sapagkat alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin na naaayon sa Kanyang kalooban. Pansinin po natin ha. So, ang verse na ito sa akin ay talagang ang lakas po ng tulong nito sa akin. Kasi itinatama rin niya yung aking puso, yung aking kaalaman, at yung aking kalooban. Itinatama po ng verse na ito. Nagiging checklist ko rin po ang verse na ito. Kasi, kung hihingi tayo sa Panginoon at lalapit tayo sa Kanya, dapat pala kalooban niya. Dapat pala naaayon sa Kanyang kalooban. Dito ang ganda po ng sinasabi. Ang sabi dito, hindi tayo mag-aatubili. So, walang pangamba. Nandun yung kumpiyansa. Nandoon yung paniniwala. Nandoon yung ang lalapitan mo ay talagang alam mo na hindi ka mapapahiya. At alam mo na yung lalapitan mo ay nandun yung pag-ibig. Nandun yung kagustuhan niyang mapasaya ka. Maibigay niya yung gusto mo. Pero mabuti ang Diyos, napakabuti niya dahil ang ibibigay niya ay yung Kanyang kalooban. Kaya, pag lumapit tayo sa Panginoon, checklist din tayo. Ito ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos? Yan. Ang sabi dito, hindi tayo mag-aatubili, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang
May kasama po bang hindi kasali doon sa anuman? All yun eh. All. So, sa anuman ang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Napakaganda po. Alam nating ibinibigay niya ang hiniling natin sa kanya. Ngayon po sa English naman natin tignan. Sa English naman po. Still, I'm using this Knowing Jesus Bible. Ang sa 1 John chapter 5, verses 14 to 15, ganito po ang sinasabi. 1 John chapter 5, verses 14 to 15. Ito po. And we can be confident that He will listen to us. Amen. Nandun yung kumpiyansa na ang Diyos ay makikinig sa atin. Kung aaralin natin ang kabuuan ng Biblia, ang tenga ng Panginoon ay bukas sa kanila na may takot at may tamang relasyon sa Kanya. Sa kanila na nagbibigay ng panahon sa Kanya, naglagay ng tiwala sa Kanya. Sabi, and we can be confident that He will listen to us whenever we ask of Him for anything. Okay, say it with me, for anything. Anything po anything in line with His will. Ang sabi po dito, hindi lang nag-stop sa anything, kundi in anything that is in line in His will, in the will of God. Okay? And if we know He is listening, when we make our request, we can be sure that He will give us what we ask for. Ang verse na ito, nagbigay na sa atin ng assurance na ibibigay ng Diyos ang anumang hihilingin natin sa Kanya na naaayon sa Kanyang kalooban. Yan. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti. Ang kalooban ng Diyos ay nakakakita ng kinabukasan. God's will sees the future. God's will sees our future. God's will sees our tomorrow. Kung ano yung mangyayari bukas. Kaya, minsan, yung prayer natin, kahit nakalooban ng Diyos, mayroong sandali lang anak, hindi anak, kasi alam ng Diyos ang mas makakabuti sa atin. Alam ng Diyos ang ibubunga ng mga ibinibigay niya sa atin, kung ito ay makakabuti o makakasama sa atin. Kaya nga sa paglapit natin sa Panginoon, nandun yung buo nating pagtitiwala. Nandun yung buo nating pagpapasakop sa Kanya. Kaya nga ang Panginoon nung nanalangin siya napakaganda po ang panalangin na sa dulo palagi nating sinasabi na, Father, not my will, but thy will be done. Kasi kung minsan pag humihingi tayo sa Panginoon, we are being run out by our emotions, by what we feel, by our situations during the time that we ask our petition to God. Kaya nga yung paglapit sa Panginoon, pagpapakumbaba po yun, paghingi ng kanyang kalooban. Kaya nga sabi dito, according to His will, kasi the will of God sees us sa mga susunod na araw ng buhay natin. The will of God sees future, our future. Kaya po, ipasakop natin ng buong buo ang ating kalooban sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Pag lumapit tayo sa Kanya, ang sabi niya, according to His will, in line to His will. Pero kung minsan may mga lumalapit sa Kanya, Panginoon, ang kagalingan ay kalooban mo, kaya hinihingi ko ito. Pero sabi ng Panginoon, sandali lang anak. Pinaparaan muna ng Diyos kasi mayroon pa siyang pinaparealize sa atin. Mayroon pa siyang itinuturo sa atin. Kaya yung kagalingan
ay hindi agad-agad kasi mayroon pang pinipino mayroon pang ini-smooth, mayroon pang kinikinis na ang Panginoon sa ating buhay. Kaya buong tiwala lang po sa paglapit natin sa Panginoon. Amen. At dito po, makikita rin po natin pleading the promises of God. Pleading the promises of God. Ang supporting verse po dito ay sa Isaiah 55:11 na ang sabi ng Panginoon doon, tinitignan ko ang aking salita para gawin ito. Para gawin kung yung kadahilanan bakit niya ito ipinadala sa atin. At doon sa 2 Corinthians 1:20, ang sabi po doon, lahat ng pangako ng Diyos ay yes and amen. Yes para sa Ama. Hallelujah. Yes para sa Kanya. At amen naman sa atin. Siyempre, kung may naibigay na may ibinigay na sa atin na Kanyang pangako, masasabi, yes, sabi ng Panginoon, sige anak, sige. Tayo naman, amen, Lord. Hallelujah. Kaya sumasagot tayo palagi ng amen. Amen. Dili-diliin nga po natin yung bawat salita ng Panginoon, bawat word doon po sa 1 John 5:14-15. Ito po ay nakasulat sa, ang aking naihanda po ay yung doon sa NIV. Ang sabi po doon, this is the confidence we have in approaching God, that whatsoever we ask that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask for, we have it. That is faith. Amen. Kaya, kung minsan, hindi pa natin nararanasan, wala pa tayo doon sa sitwasyon na parang tinugod na tayo ng Panginoon, magpasalamat na tayo sa Panginoon. Alam niyo, yung faith natin, yun ang nakakapagbigay lugod sa Panginoon. At pag nalugod natin ang Panginoong Hesukristo, hallelujah, talaga nga namang napakasarap ng pakiramdam. At pag nalugod natin ang Panginoong Hesukristo, kahit na napakahirap ang kaparaanan at ang proseso nito, my brethren, kapatid, kaibigan, it is very rewarding. Yung joy na lang na nararamdaman mo while you are submitting yourself to God, yung joy na lang na nararamdaman mo while you are doing the will of God, yung joy, yung peace of mind na nararamdaman mo na hindi mo na kayang ipaliwanag. Bakit mayroon kang problemang ganito? Pero parang hindi parang kung di pinapakalma ka pa rin ng Panginoon, that is awesome. That is the power of God. That is the work of the Holy Spirit in us. That is the promise of God na mai-enjoy ng kanyang mga anak. Amen. Yung confidence, okay, let us see, ano ba yung confidence? That is faith. You put your confidence in God. Yung kumpiyansa ka. Kumpiyansa ka na ang Diyos ay hindi kanya pababayaan, na makapangyarihan ng Diyos mo. Kumpiyansa ka na hindi kanya pagagalitan. Kumpiyansa ka na pakikinggan kanya. That is the confidence we have. We have. Yun yung authority na ibinigay din sa atin ng Panginoon. Yun yung pagpapakumbaba natin sa harapan ng Diyos. Yun yung pagkilala natin sa kapangyarihan ng Diyos. Yun yung pagkakilala natin sa kung ano ang pwedeng gawin ng makapangyarihang Diyos. Yun yung pagkilala natin sa pagmamahal niya. Ang tunay na pagmamahal ng Diyos, yung tunay na malasakit ng Diyos sa akin at sa iyo. Hindi natin maitatanggi ang malasakit ng Panginoon dahil pinatunayan na niya ito habang tayo ay makasalanan pa. Habang tinutulig sa siya ng mga tao, habang sinasabihan siya na ipako siya sa krus, habang nagbubunyi sila, nagtatawanan sila noong panahon na pinapahirapan siya. Ang pagmamahal ng Diyos ay pinatunayan na niya, ang kapangyarihan ng Diyos ay pinatunayan na niya sa atin noon pa. Kung noon pinatunayan niya, ngayon papatunayan niya pa rin. Dahil ang Diyos natin na naaayon sa kasulatan ay hindi nagbago.
at hindi magbabago. Siya pa rin noon, ngayon at magpakailanman. Yung pagmamahal niya ay hindi nabawasan. Yung pagmamalasakit niya sa akin at sa iyo, kailanman ay hindi mawawala. Hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Yun yung kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Kasi pag namatay na, wala nang pag-asa. Kaya yung pag-asa natin, kunin natin, kunin mo, kunin ko, kunin natin yung pag-asa habang tayo nabubuhay pa. At yan ay ang Panginoong Hesukristo. Approaching. Kung minsan, may pangamba tayo kung i-approach natin yung isang tao. Pero sa Diyos, walang pangamba. Hindi tayo dapat mangamba. Huwag tayo dapat mag-atubili. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Nagaya ng napag-aralan natin sa mga nakaraan. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay malasakit. Ang Diyos ay katugunan. Ang Diyos ay kagaanan. Ang Diyos ay kapayapaan. Ang Diyos ay kasiguraduhin. Yan ang Diyos nating si Hesukristo. Yan ang Ama nating Abba Father. Yan ang kaya tayo tinutulungan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Yung salitang that is our connection. So, napakahalaga that we are connected to God. Napakahalaga that we connect ourselves to our Maker, to the King of Kings and to the Lord of Lords, to the one who is able to do anything that is impossible in the eyes of men. To the powerful God, to the omniscient, to the omnipotent God. Napakahalaga that we are connected to God. Amen. If, alam nyo, 2 letters lang yan. Yang if na yan. Pero napakahalaga yan. If is a choice. Even though we're Christians, but if we choose to listen to our own self, to our own knowledge, to our own will, sa sitwasyon, kung anong sinasabi ng sitwasyon, or we choose to listen to the voices of those that are around us na wala namang takot sa Panginoong Hesus, mababagsak tayo. But if we choose to listen to the voice of God, to the ways of God, if we choose to submit, hallelujah, we will be rewarded by Him, by God. Amen. We ask, if we ask anything, yun po yung need natin. Yun po yung hindi natin kinakaya na we acknowledge that apart from God, there is no real success. Apart from God, we are nothing. Apart from God, wala tayong magagawa. Apart from God, we do less apart from God. Walang kaganapan. Hindi buo apart from God. Anything, take note, anything. If we ask anything, ano man yung hingin mo sa Panginoong Hesukristo, that is faith. And that faith must be put in order, in line sa will ni Lord. Palagi po nating tatandaan yan, ha? Pag lumapit tayo sa Panginoon, it must be in line sa salita niya. It must be in line in His will. Kasi uulitin ko na naman, His will sees our future. His will knows kung ano yung magiging tayo. His will knows the better, the best for us. For you and me. So trust the process. Trust God. Amen. He hears us. Yan. He hears us if we ask according to His will.
Siyempre, hindi naman pwedeng ang hingin natin sa Panginoon ay yung asawa ng may asawa na. That is not His will. So, hindi tayo pakikinggan. O ang hingin natin sa Panginoon ay yung yung sabi nga noon, may nakakita ng gwapo. Sabi nga, Lord, siya na lang po. Ang liliit na. I remember this preaching way back 20 years ago. Maybe, 20 years ago. Sa GIL Hong Kong noon. I am with Pastor Abet during those times and we are laughing kasi doon sa preaching humingi siya yung sabing ganyan, Lord, siya na maliliit ang mga ipin, gusto ko yon, hindi malalaki ang mga ipin. Ang sabi ng preacher, ang sabi niya, daga na lang sana ang hiningi niya. This is funny but it's true. Tapos sabi niya, Lord, natitiil na ako sa kanya. True love daw. Hindi. Sabing ganyan ng preacher. Tululaway. Sabi niya. No, I'm just kidding. But it's true. Kasi, God sees the bitter us. God sees us. Huwag nating ipilit yung mga hinihingi nating hindi kalooban ng Diyos. Praise God at mayroon tayong Bible na pwede nating sundan. Praise God na mayroon tayong Bible na gagabay sa atin. Na pag humingi pala tayo sa Panginoon, it must be according in the will of God. It must be in line in the Word of God. And it is not in line to sa will natin. At sa will ng kanino man. Kung naguguluhan tayo, come to God. Ask God anything according to His will. And then, trust the process. Kasi, sometimes, pinapatagal yung matagal bago nating makuha yung prayer natin. Kasi, God is still working in us. Mayroon pang trinatrabaho ang Diyos sa atin. Kinikinis pa tayo. Gusto pang ipakita ng Diyos yung kapangyarihan niya. Gustong ipakita ng Diyos sa atin para makita natin yung mas maganda niyang plano sa buhay natin. Kaya yung plano ng Diyos na alam nating maganda, dapat sinasaliksik din natin ito sa prayer. Hinihingi natin sa prayer. At sinasaliksik natin sa prayer. At kung tayo'y nananalangin, dinadala tayo ng Diyos, hindi pwedeng tayo ay dumaan doon sa daan natin. Kung di, para maging perfect yon, kailangan natin dumaan doon sa kaparaanan ng Diyos. Doon sa pamantayan ng Panginoon. He hears us. And if we know that He hears us, that is knowing whom we are trusted, whom we trust to. That is knowing how enable our God is. He is the miraculous working God. The greatest miracle of all is a changed attitude, is a changed character, is a changed life. That is the greatest miracle of all. Kung dati suwail, kung dati palamura, kung dati matigas ang ulo, dahil sa paglapit mo sa Panginoong Hesus, nabago yon. That is the greatest miracle of all. Kung yung kalooban nga natin na matigas ang ulo, palamura, ito maraming ganito sorry for the word, pero kailangan nating marinig. Kaswapangan. Yung mga mapanling lang, yan. Yung mga punong-puno ng pangako, pero hindi naman ginagawa, yan. Yung mga mahilig umutang, pero hindi naman nagbabayad. Talagang gusto lang nilang umutang, pero sa totoo lang, wala silang planong magbayad. No? Kung gusto nating mapasaloob tayo sa kalooban ng Panginoong Hesus, ilagay natin ang pagtitiwala sa Panginoon at manalig tayo, dumaan tayo sa proseso ng Diyos. At sa pagdaan natin sa proseso ng Diyos, alam natin na ang Diyos kailanman ay hindi tayo iiwan. So, hindi lang isang chapter sa Bible. Dapat alam natin ang bawat salita ng Biblia. Dapat nagbabasa tayo. Dapat inaalam natin. Kasi hindi naman magkadikit. Hindi naman magkadikit. Yung 1 John chapter 5 verses 14 to 15 na kung saan sinabi niya, He hears us whatsoever we ask. At hindi rin magkadikit yon doon sa sinabi ng Panginoon na ang kanyang mga mata ay nasa mga matuwid at ang kanyang pakinig ay bukas sa kanila. Magkaibang libro yon. Pero kung alam natin, binabasa
binabasa natin, ang isa ay dumadagdag, ang isa ay dumadagdag, ang isa ay dumadagdag, ang isa ay dumadagdag. At pag nadadagdagan at nadadagdagan ang kaalaman natin sa salita ng Panginoon, nadadagdagan ang lakas natin. Nadadagdagan ang tibay natin para tumayo. Yung ugat natin sa pagkakilala sa Panginoon ay lumalalim ng lumalalim. It's getting deeper and deeper and deeper and deeper and deeper. Nag-uugat yun, na hindi basta-basta nabubunot, na hindi basta-basta na itutumba. Getting deeper into the Word of God. Pagkatapos, if it is getting deeper in the Word of God, we are being grounded, we are being, nabakurang ka na ng salita ng Panginoon. Grounded and rooted in the Word of God. Kaya dapat alam natin ang salita ng Panginoon. Huwag lang isang verse dapat ang alam natin. Pero ang isang verse ay nakakapagpalakas na sa atin. Nakakapaglakas na sa'yo, dagdagan mo pa ng ibang verse, dagdagan mo pa, walang katapusang dagdag yan. Kasi in Christ, in Christian life, sabi nga ng aking kasama sa misyon, si Mami Barbara. Alam nyo ba, si Mami Barbara, 89 years old, pumupunta pa sa misyon. Nung nag-mission kami sa Pangasinan, marami kaming lakad na ginawa. Siyempre, misyon, lakad yan. Pero siya, kailanman hindi nagreklamo. Sinasabihan pa nga siya na, Mami, dito ka na lang sa baba, antayin mo kami. Hindi, sasama siya. Mami, let me carry your bag. Ayaw niya. Kasi, sabi niya, in life, we never stop learning. Huwag nating sabihing alam na natin ang lahat ng bagay. At huwag nating sabihing matatag na tayo. Kasi baka tayo bumagsak. Nasa Bible din yan. Paano natin alam yan kung hindi natin binasa? Kaya dapat nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. I keep on saying this every day. Not intentionally. Lumalabas lang sa bibig ko. To read your Bible. Meditate the Word of God. Pray. Pray the Word of God. Stand and put it into action. Yung application, yun yung mahirap Yung application Pero once that you read the Bible, mayroon kang paniniwalaan. Once that you meditate, hallelujah, ipinapakilala ng Diyos ang sa kanyang sarili sa iyo at kung gaano kanya kamahal. At ang pagmamahal ng Diyos na yun yung nagre-refuel sa atin para magawa natin, matayuan natin ang pananampalataya natin. Hallelujah, glory to God. If we know that He hears us, that is knowing whom we trust. We trust the omniscient and the omnipotent God. We trust the miracle-working God. We trust the God of all impossible. With men, it is impossible. But with God, all things are possible. Where do you find that? You can find that in the Bible. It is your assignment. Hanapin mo yon sa Bible. Nandun yon, hindi lang sa bibig ko yon. Nandun yon. With men, it is impossible. But with God, it is possible. Amen. Pleading the promises of God is a powerful form of prayer. Napaka mabisa po ito. Pag nag-pray ka, may kasamang word ni Lord. Napaka mabisang panalangin ito. Kaya muli, paano mo malalaman? Kailangan nating saliksikin ang salita ng Panginoon. Kailangan nating alamin ang salita ng Panginoong Hesukristo. God is absolutely faithful to all His promises. Sa Isaiah 55:11, muli, basahin mo yan kapatid, kaibigan. Ang sinabi niya muli doon, tinitignan ko ang aking salita at gagawin ko ito. Gagampanan ng Panginoon yung kanyang salita kung ano yung kadahilanan ba't niya ipinadala. Yung salita ng yun sakop na lahat sa buhay natin. Naguguluhan tayo, may salita ng Panginoon para dyan. Wala tayong direksyon, walang clarity, may salita ng Panginoon para dyan.
Kailangan natin ng gabay, may salita ang Panginoon para dyan. Kailangan natin ng kagalingan, may salita ng Panginoon para dyan. Kasi sabi nga ng Panginoong Hesus kay Moses noon, sabing ganyan, Panginoon, paano kung tanungin ako ni Paro kung sinong nag-utos sa akin? Anong sagot ng Panginoon? Sabihin mong inutusan ka ni ako. Bakit ako? Bakit sinabi ng Panginoon? I am. Because He is whom He said He is sa sitwasyon natin. Sa bawat pangyayari at sitwasyon ng ating buhay. He is whom He said He is. Amen. Paano natin malalaman ang mga yon? Assignment muli, magbasa ng Bible. Amen. God is absolutely faithful to all His promises. We are imperfect. Hindi tayo perfect na earthly parents. At kung nangako tayo sa ating mga anak, pinagsusumikapan natin itong ibigay. At pag pinagsumikapan natin itong ibigay at naibigay natin, di ba? Mas masaya pa tayo sa ating mga anak. Yung kagalakan, makikita natin napakasaya ang ating mga anak. Pero hindi alam ng ating mga anak na kung paano natin kinuha para maibigay yun sa kanila. At yung kagalakan, yun ang kabayaran kung paano natin naibigay ang isang bagay sa ating mga anak. Kasi talaga maraming magulang na talagang nagsusumikap, nagdo-double work, lahat ginagawa para maibigay lahat ng gusto ng anak. Pero ang ating Ama, makapangyarihan. Hindi niya napagsusumikapan kasi yung katugunan nasa sa Kanya na mismo. Ibibigay na lang niya ito sa atin. At ito pa ang isang pagkakaiba ng earthly parents na nagsusumikap, maibigay lahat ng pangangailangan ng kanyang anak sa Ama natin sa langit. Marami sa ating mga magulang, bigay lang ng bigay, pero yung ating mga anak, sa sobra nating pagbibigay, hindi nagiging maganda yun sa kanila. Maraming ganon. Pero ang Diyos, kung siya ay nagbigay sa atin, may kasamang pagtutuwid, may kasamang ang magiging kalabasan nun ay para sa ating kaayusan. May kasamang pagkikinis. Hindi niya tayo ini-spoiled. Ang Diyos hindi siya nang i-spoiled ng kanyang mga anak kasi ayaw niya na maging bulok ang kanyang mga anak. Ang gusto ng Diyos sa kanyang mga anak ay magiging maayos. Amen. How much more our Heavenly Father who is perfect and love us perfectly ay hindi ibibigay yung mga gusto natin basta ito ay nakalinya sa kanyang salita, sa kanyang kalooban. Pinapadaraan lang tayo ng Diyos sa mga pangyayari para nang sa ganon, baka pangusap siya sa atin. Kasi kung minsan, pag yung masyado tayong, well content, kung minsan kung masyado tayong yung bang provide na, yung well provided for, nagiging kumpiyansa na tayo eh. Kinakalabit tayo ng Panginoon, anak. Pero nag-i-enjoy tayo eh. Kaya kung minsan pinapadaraan tayo ng Diyos sa mga circumstansya ng buhay so that He can speak to us. Because sometimes we only hear our own self. Napapakinggan lang natin yung gusto natin. At napapakinggan lang natin yung mga bagay-bagay na alam natin ay tama. Na napakapakinggan lang natin yung gusto nating maging outcome ng isang bagay. Kaya kung minsan, pinapayagan ng Diyos na dumaan tayo
sa mga circumstances ng buhay. Kasi doon, we will look up to God. Nakakalungkot po na the message of God now ay maririnig mo sa lahat ng dako. Nandyan ang TV, nandyan ang Facebook, nandyan ang kanyang mga lingkod. Pero ang mga tao, hindi nila binibigyan ng oras ang Panginoon. At nung dumating ang pagsubok, nung dumating ang trials, ang bibig ng tao, Diyos ko po, tulungan mo ako, Diyos ko po. Bakit? Bakit gustong kunin ng Diyos ang atensyon natin? Kasi gusto ng Diyos na maranasan pa natin yung joy. The joy of being still. The joy of being in the presence of God. The joy of trusting God. The joy of submitting ourselves, our will to God. Kaya gusto ng Diyos na habang bata pa tayo, habang malakas pa tayo, gusto ng Diyos na ipakilala na ang kanyang kalooban sa atin. Kasi God wants us to experience the fullness of life. Amen. For every problem, for every burden, for every needs, for every circumstances, every situations that we're in, may katapat na pangako po ang lahat ng iyan. Gaya ng sinabi ko, hindi magkakadikit ang salita ng Panginoon. Hindi magkadikit ang salita ng Panginoon sa Isaiah 55:11 na tinitingnan ko ang aking salita na ipinadala at tutuparin ko kung bakit ko ipinadala doon. Doon sa 1 Corinthians 2 Corinthians 1:20 na kahit gaano man kalaki ang pangako ng Diyos, karami ang pangako ng Diyos, they are all yes and amen. Hindi rin siya kadikit doon sa 1 John chapter 5 verses 14 to 15 na yun ang text natin ngayon, that we have the confidence in approaching God that whatsoever we ask according to His will, He hears us. And if you know that nabibilis na naman yung salita ko. And if you know that He hears us, whatever we ask, we have it. Pero nandyan lang yan sa 66 books. Kaya dapat alamin natin lahat ang salita ng Diyos. Huwag lang po tayong mag-stay sa isang verse. Alam natin. Kasi tingnan yung kapangyarihan ng Diyos, Yung Isaiah 55, nasa Old Testament. Pero connected siya sa mga verse na sinabi ko. Old Testament and New Testament are written. Napakalayong taon. Before Christ and after Christ. Pero connected siya. Ang gusto kong ipaalam po dito, magbasa po tayo ng salita ng Panginoong Hesus. Yan po ang araw-araw ko ring sasabihin. Okay, let us go on po sa ating text. Plead the promises until you learn that everything are done by prayer. Sa pamamagitan lamang ng panalangin. Ang sabi nga po doon, yung kahalagahan ng titig at ng sulyap. Dapat alam nating gamitin. Kung ang Espiritu ng Diyos ang nagdadala na sa atin, mas nakatitig na tayo sa Panginoon. At nasusulyapan na lang natin yung ating pinagdaraanan. Pero kung yung problema ang tinitignan natin, yung titig natin ay ibabaling natin sa problema, ang nagiging malaki ay yung problema at nagiging maliit lamang ang Diyos. Kaya ang lumulukob at ang naghahari at ang nagdadala sa atin ay takot. Kung yung titig natin ay ibaling natin sa problema. Kasi nagiging maliit ang Diyos. Pero kung yung titig natin ay ituon natin sa Panginoong Hesukristo at sulyapan lamang ang problema, parang ganito, Lord, ayoko nun. Kasi problema yon. Pero katingin ka pa rin sa Diyos, ang Panginoon ay nagiging mas malaki kaysa sa problema. Tama po ba? Basahin ko po. If we gaze on the problems
and glance at God, the problem looks bigger than our God. But if we focus our gaze on the omniscient and omnipotent God and glance at the problem, our faith, yung pananampalataya natin ay lalong lumalakas, lalong nadaragdagan, lalong nare-refuel, lalong tumitibay, lalong nai-recharge. Kung yung titig natin, kung yung focus natin ay sa kabutihan ng Panginoon at yung pwede niyang gawin. When you focus your gaze on omnipotent and omniscient God and glance at the problem, our faith increase. As we see that He is more than able. That He is more than able to abundantly meet our needs. To abundantly rescue us sa ating sitwasyon. To abundantly lead us to victory. To abundantly make us the winner. To abundantly make us the victor and not the victim. Amen. Yun din po ay paraan para mapapurihan natin ang Diyos sa buhay natin. Na siya ang katugunan. Na siya ang katugunan natin. Amen. Magbibigay po ako ng ilang mga pangako ng Diyos. Sa Jeremiah 33:3, anong pangako ng Panginoon doon? O yan, tingnan natin ha. Ang Jeremiah 33:3 ay nasa Old Testament. Pero konektado na naman ito sa New Testament. So, hindi kailangan na iwala natin ang isa. Kailangan talaga alam natin kung ano bang nakalagay, ano bang sinasabi ng librong ito. Take note, there are only 66 books in the Bible. Wala na pong dagdag yon. Jeremiah 33:3, anong sabi? Call unto me, and I will show you great and mighty things that knowest not. Tumawag ka sa atin at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Sa ating sitwasyon sa buhay natin, tumawag tayo sa Panginoon. Kailangan natin ng clarity, ng direction, tumawag po tayo. Kaya nga sa Every Nation po, bago mag-start ang service, mayroon doon naka-flash ng mga prayer points. At ang isa sa mga prayer points doon, clarity. No? Kasi kung minsan, malabo pa rin yung kaparaanan o anong gagawin natin. Pero ang sabi ng Panginoon, invitation. The Word of God is full of invitation. Invitation to the greatness, to the goodness of God sa buhay natin. Hindi tumitigil ang Diyos hanggat tayo ay makita natin yung kanyang kabutihan. Jeremiah 33:3, call unto me and I will show you great and mighty things that knowest not. Sa John 15:7, sabi niya ganyan, if you remain in me and my words remain in you, you shall ask anything and it will be done for you. Kanina sa Old Testament, Jeremiah 33:3. Ngayon nasa New Testament tayo. John 15:7. Ang sabi niya, if you remain in me. So kailangan manatili tayo sa Panginoon. Hindi natin kailangang lumabas. Kasi sa labas ng bahay walang mangyayari doon. Si Abraham lumabas ng tent, nag-wonder siya. Pero sa labas ng tent, mabuti ang Diyos. Dahil sinabi ng Diyos, kinatagpo pa rin siya ng Diyos. Tingnan mo, bilangin mo, sabi niya. Kung mabibilang mo ang star sa langit, hindi mo kayang bilangin. Siyempre, of course, hindi natin kayang bilangin. Maliban na lang, pag unti lang, 1, 2, 3, hanggang 10. Pero pag marami ng star, hindi natin kayang bilangin. Tapos sinabihan siya, ganyan magiging karami ang iyong anak. Yung son, ganyan karami. Sabi, ganyan ni Abraham, paano magiging, nung panahon na yon, si Abraham, paano magiging maraming anak niya? Wala nga siyang anak. Pero dahil sa sinabi ng Diyos, hallelujah, ipinangako ng Diyos kay Abraham, nagkaanak siya. At tayo rin ay mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Kaya dito,
Kung alam natin ang salita ng Panginoong Hesus at binubulay-bulay natin ito, na pagko-connect natin, oo nga, no, ang buti niya ng Diyos, no, kung nagawa niya noon, magagawa rin niya ngayon. Amen. Praise God. Ano pa, yung mga pangako ng Diyos? Sa John 14:13-14, ano man daw ang hingin natin, gagawin niya. Basta nakalinya sa kanyang salita. At yung teksto natin ngayon. Amen. At sa ating paghingi sa Panginoong Hesus, kailangan nating gamitin din yung mga salita ng Diyos na kung dumarating man yung pagdududa, pwede nating sabihin, 1 John 4:4, anong sabi doon? Greater is He that is in me than he that is in the world. Pwede nating sabihin yan sa kaaway at sa kalagayan natin. Pag nag-pray tayo at pag tayo ay makipagbunos sa kaaway, hindi sa pamamagitan ng lakas natin, makipagbunos sa kaaway, gamit ang salita ng Panginoon. Pwede nating sabihin sa Kanya, kung parang binibigyan tayo ng kaaway ng pagdududa, sabihin natin sa panalangin, no Satan, I take authority over you in the name of Jesus, for greater is He that is in me. Sino ba yung nasa sayo? Greater is He that is Jesus Christ, that is in me, than He that is in the world, than you that is in the world. Sino yon? Ang Diyos ng mundong ito, ang kaaway ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi, greater is He. Pwede po natin yung gamitin pag tayo ay nananalangin. Kaya ang salita ng Diyos ay isang napaka-strong na weapon para sa ating panalangin. Doon sa Romans, ang sabi ganyan doon sa Romans chapter 8, ang sabi niyang ganyan, if God is for us, sino ang laban sa atin? Kung ang Diyos ay suma sa atin, sino ang laban sa atin? At kung babasahin na naman natin yung pababa, no, in all these things, sabing ganyan, we are more than conquerors in Christ Jesus. So pag alam natin yung salita na yun ng Panginoong Hesus, lumalakas na naman tayo, nadadagdagan na naman yung ating baterya, nadadagdagan na naman yung ating langis para tumayo. Kasi ang laban natin ay laban ng Diyos. Anong Philippians 1:6? Ang sabi din niya, this is the confidence we have, na kung ano ang sinimulan ng Diyos ay tatapusin niya sa buhay natin. Amen. Patotoo na rin po yan sa akin. Sinimulan ako ng Diyos na nanampalataya sa Kanya. At during the first day, second day, at during the first week ng pananampalataya ko sa Panginoong Hesukristo, God gave me the gift of sharing the Word of God. Then, dumating ako sa punto na nanlamig ako, nawala ako sa Panginoong Hesus. But, ang Panginoong Hesus, kung ano, noon hindi ako naniwala noon na matatapos pa pero nasaan ako ngayon? I'm here in front of this cellphone screen, preaching, teaching the Word of God. Kaya, panampalataya po tayo na kung ano yung sinimulan ng Diyos sa buhay natin, tatapusin niya hanggang sa pagdating niya. At sa kabilang buhay, puro na lang tayo pagpupuri sa Panginoong Hesukristo. Kaya, napakabuti po na alam natin ang bawat salita ng Panginoong Hesukristo. Sa 2 Peter 1:4, given us everything we need in life. Binigay na sa atin ng Panginoon. Basahin na lang po ninyo. So napakahalaga po na alam natin ang bawat salita ng Diyos. Nang sa ganon, pag nag-pray tayo, pwede natin yung banggitin sa ating panalangin. Pwede natin yung i-declare sa ating panalangin. Pwede natin yung sabihin sa kaaway, ito nasusulat. Pwede natin yung angkinin sa Panginoon. Father God, you've said in your word that by your stripe I am healed. Pero tingnan mo yung una na verse na nakalagay doon. You are called to live in righteousness, and by the stripe of Jesus, we are healed.
Kailangan wala tayong aalisin sa salita ng Panginoong Hesus. Kasi full gospel po tayo dapat. Amen. Praise God. Tingnan din po natin yung do's and don't ng bawat Kristiyano. May mga don'ts po din sa pag-angkin ng pangako ng Panginoon at ng pangako na nandyan sa Bible. Alam nyo ba na may mga pangako din ang kaaway dyan sa Bible? Pero titingnan natin ito, kung ito ay makakabuti o hindi. Ano ang pangako ng kaaway din sa Bible? Ang Panginoong Hesus, nung tinempt niya, ang Panginoong Hesus, sabi niya, gawin mo ang mga ito. Sabing ganyan, gawin mong tinapay, magpatihulog ka. Oh, lahat ng yan, ibibigay ko sa'yo. Sambahin mo lang ako. Kaya, dito mga kapatid, makikita natin na ang kalooban ng kaaway at ang kalooban ng Diyos ay kabaliktaran. Ang kalooban ng kaaway is for destruction, for complete destruction. At ang kalooban ng Diyos ay para sa ating ikabubuti at para sa kanyang kalwalhatian at para gusto kasi ng Diyos makasama niya tayo sa walang hanggan sa kanyang kaharian. Yun ang mga bunga ng pangako. Sa buhay natin, pwede nating i-apply yan eh. Ano ang kukunin mong pangako? Pangako ng Diyos o pangako ng kaaway? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? At ano ang sinasabi ng kaaway? Ang salita ng Panginoon, magiging maayos tayo. Ang salita ng kaaway, maglalayo sa atin. Pwede ba yun? Babalik ta rin ang nakasulat na. Babalik ta rin. Kasi sabi ni Taning kay Lord, gawin mo ito. Ito lahat ibibigay ko sa iyo. Pinakita niya yung kayamanan ng mundo. Lahat ng yan ibibigay ko sa iyo. Sambahin mo lang ako. Lumuhod ka lang sa akin. Ano ang isinagot ng Panginoon? Sinabi lang niya ba doon na sambahin mo ang Panginoong mong Diyos? Hindi. Ang sabi niya doon, nasusulat. Kaya napakahalaga po na alam natin kung ano ang nasusulat na salita ng Diyos. Para maging maingat tayo sa pag-plead, paghingi, no? Pagsamo ng pangako ng Panginoon. Para maging maingat po tayo. Kasi ang sabi sa ating binasa sa 1 John 5:14-15, according to His will, in line in the Word of God, doon lamang tayo pakikinggan ng Panginoon. In line in the Word of God, according to His will, ano man ito. Doon lang niya tayo tutugunin. At makakabuti yon sa atin. So, sa buhay na ito, maraming temptation. Nandyan yung ititempt ka na gawin yon kasi mas madali ang kita. Yung ganun. Okay, let me give some picture po ng katotohanan ng buhay na nangyayari dito. At maging maingat po tayo. Palagi nating i-check ang ating motive. Lahat ng bagay, balang araw, isisulit natin sa Panginoong Hesus. Magsusulit at magsusulit tayo. Kaya nga ang sabi nila, lahat ng bagay sa topic natin, sa white throne, lahat ng bagay, may katapusan eh. Kung hindi man natin makita dito sa lupa ang resulta ng mga ginagawa sa kabilang buhay, makikita po natin yan. May katapusan yan. Example po ganito. Mayroon kang gusto na angkinin. Ngayon nakita mo na ibinigay sa isang tao, ibinigay sa maaring sa kapatid mo o sa malapit sa'yo, sa kaibigan mo. At nung nagtanong yung kaibigan mo, bagay ba sa akin to? Bagay ba sa akin? Tapos sinabi mo, ay hindi bagay sa'yo. Masyadong tignan. Yun pala may hidden motive. Na yung motive, gusto mo kasi na sa'yo dapat sana na ibigay. Hindi po maganda yung ganun.
Ang Diyos nakatingin palagi sa motibo natin. Ang Diyos nakatingin palagi sa puso natin. At dapat lagi tayong nagpapacheck, nagpapalinis sa Panginoon. Kasi lahat ng bagay, isusulit natin sa Panginoon. Kaya napakahalaga ang Diyos sa buhay natin, ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Isa pa po, ganito, yung mga diskarte na tinatawag nila. Sa mga resibo, sample, sa mga resibo, ang pinangbili ay kunyari 100. Ngayon kaibiganin mo yung kaibiganin nila yung yung nagtitinda, pakilagay mo diyan 150. Kasi hirap na hirap ako doon sa trabaho yun deserve ko naman yan. May mga ganun Kasi yung kaisipan natin, bibigyan tayo ng bibigyan ng i-justify, self-justification. 150. Kung minsan, tayo rin yung nagiging dahilan, ba't nagkakasala din yung iba? Hati tayo sa tig 25 tayo. Kasi para kumita naman tayo, sila lang kumikita. Hindi rin po maganda yon. Yun yung mga offer. Yun yung mga don'ts dapat ng Kristiyano. Di, white lies naman yun Marami akong naririnig ganyan, white lies. Pag-pray mo na lang, huwag kang tanungin. At kung tanungin ka, sinabi mo yung totoo, hindi ka nagpatumpik-tumpik, sinabi mo ang totoo, pagkasabi mo ng totoo, doon lalabas ang kapangyarihan ng Diyos. Doon gagalaw, doon ipapakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa atin, sa pagtayo natin, sa mga kalooban niya. Alalahanin natin, may 7 kinaiinisan ang Panginoon at ang isa doon ay ang kasinungalingan. Sasabihin, ikaw, hindi ka pa ba nagsinungaling sa buhay mo? Tanungin niyo ako kung hindi pa ako nagsinungaling sa buhay ko. Ito lang po yung maisasagot ko. Pinagpipray ko na hindi ako tanungin. Sa Hong Kong noon, yung amo ko, alam kong yung bagay na yun ay magagalit siya. Pinagpray ko, Lord, huwag niya po akong tanungin, ibaling mo na lang sa iba, Panginoon, yung kanyang araw, yung kanyang oras. Hallelujah, nangyari nga po. So, mahirap sumunod sa Panginoon, mahirap talaga. Pero sino ang Diyos doon sa ating pagsunod sa Kanya? Nasaan ang Diyos sa mga sitwasyon na kailangan nating manindigan para sa Kanya? Nasaan ang Diyos sa mga sitwasyon natin? Makapangyarihan siya. Kaya niyang gawin lahat ng bagay. Kaya niyang gawin yung mga hinihingi natin basta ito ay nakapaloob sa Kanyang kalooban. At kung sakaling hindi natin nakuha kaagad-agad, isipin po natin, mas alam ng Diyos ang ating hinaharap kaysa sa atin. Muli, sasabihin ko po sa ating pangwawakas, God knows our future. God sees our future. Kaya may mga naaantala na katugunan. May mga katugunang ibinibigay agad. At may mga katugunan na ang sabi ng Panginoon, hindi. Kahit alam natin na ito ay Kanyang kalooban. Hindi para guluhin ang ating isipan. Kasi mas alam ng Diyos ang ating kinabukasan, ang ating hinaharap, at mas alam ng Diyos ang ating kakayahan humarap sa mga pagsubok ng buhay. Mas kilala tayo ng Panginoon. Mas kilala nga tayo ng Panginoon kaysa pagkakilala natin sa ating sarili mismo. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Father God, thank you, Lord God. Thank you for the assurance na pwede kaming lumapit sa iyo any time of the day, Lord God.
Thank you that you are not busy, Lord God, during our times, Lord God, na kung saan kailangan naming magdaing sa iyo, Panginoon. Thank you that you never turn your back to us, Lord, sa tuwing kailangan ka namin. Thank you, Lord God, na ipinaparamdam mo sa amin na mahal mo kami. Na ikaw ay nagmamalasakit sa amin. Thank you for giving us your word to be our guide. Thank you that you never leave us as an orphan, Lord God, na walang gabay. Father, we just thank you. We just thank you, Lord God, for your word. We just thank you for the Bible, Lord Jesus. Salamat at mayroon kang salita na iniwan sa amin para maging liwanag namin, para maging gabay po namin. Father, help us to give more time to study your word, to read your word, to meditate on your word, to pray over your word. Father, help us. Tulungan mo ang pagiging tao namin, Panginoon, para magbigay ng sapat na oras po para makilala kayo, Diyos. Hallelujah. Alam niyo, while praying, God speak to my heart. Ang sabi niya sa atin, why? Because He loves us so much. Dahil sobrang mahal niya tayo. Dahil sobrang mahal niya tayo. Dahil sobrang mahal niya tayo. Damdamin natin ang pagmamahal ng Diyos. Dahil sobrang mahal ka niya. Dahil sobrang mahal ka niya. Dahil sobrang mahal niya tayo. And there never a moment na hindi niya tayo tinitignan. And He sees every cry of our hearts. And He felt every burden that we are through. He knows everything in us. Alam niya ang bawat takot natin. Father God, thank you for the assurance that you are there for us. Thank you that you are always inviting us and welcoming us to enter into your peace. Lord, salamat po, Panginoon, that in you, Lord, ay makakamit namin ang kapayapaan. Isang kapayapaan na nagbibigay sa amin ng kasiguraduhan that you've got our back. That you've got us, oh Lord. Salamat po. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, O Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat nakikiisa sa panalangin. You know their situations, Lord God. You know what they're passing through, Lord God. Hallelujah. You've said in your word, even though we pass, Lord God, sabi mo, sa ilog hindi kami malulunod. Sa apoy hindi kami masusunog. Kasi kasama ka namin. And you know us by name. And you even know the numbers of our hairs, Lord God. That shows how you love us so much. Lord, I am praying for Sister Myrna, Lord God, and Nanay Winda. Lord God, hallelujah. And whosoever will watch this letter or will going to hear this message later, you know each and everyone. And you know us by name. Lord, whatever they're passing through, whatever we're into, Lord God, you are God in it. Ikaw ang Diyos doon. Ikaw ay nandoon. So, kung ikaw ay nandoon, we have the answers. Pinagaan mo na ito. Because you are the miracle-working God, and you are the God of all impossible, and you are the God that is able to do. And you are the God that will bring us out sa mga problemang yan. And you are the God that will bring us to victory. You are the God that says,
what it says in the Bible, we are more than conquerors in Christ Jesus. Father, I speak your name over us. I speak your name over Ate Mais and family. I speak your name over Nanay Winda and family. I speak your name over me. I speak your name over our loved ones. I speak your name over our futures, over all our dreams. I speak the name of Jesus in us. Salamat po, Ama. Seal this learning. Seal these words. Your words na aming natutunan. It will be a rhema word for us habang kami napubuhay. Salamat po, Ama. Thank you. Thank you, Lord. Thank you for your favor. Thank you for your protection. Thank you for your goodness. Thank you for your love. Thank you for your care. Thank you for your grace. Sa iyo, Ama, ang papuri. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hallelujah. Alam niyo, habang ako nananalangin, kita ko yung kamay ng Panginoon. Yung kanyang kamay. Hallelujah. Ang pagyakap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya kanina, yung kadahilanan bakit? Kasi mahal ko kayo. 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 Lord, salamat. Can we pray for our country? Lord, maraming salamat po. Aming bansa, patuloy na itinataas namin sa iyo ang aming presidente hanggang sa pinakamababang uri, antas ng paglilingkod. Lord, dalangin po namin magpakilala ka po sa kanila at pakialaman mo, Panginoon, ang aming bansa. Lord, yung mga mamamayan, Panginoon, na nasalanta, Lord, makita po nila yung pangangailangan nila sa iyo at ibangon mo po muli sila. Ang bawat pamilya, Panginoon, sa bansang ito, Lord, patuloy na ikaw ang maging haligi ng bawat pamilya. Ikaw ang maging pundasyon, Panginoon. Protektahan mo ang bawat pamilya. Magmula sa ama hanggang sa anak. Magmula sa ama, sa asawa, sa mga anak, sa mga apo't manugang. Protektahan mo po, Panginoon. Lord, even you've said in your word, you are the father of the fatherless. And you are, Lord God, very concerned to the widows. Lord, remember your creation, Lord God. You love them so much. We lift them all up to you, Father. Thank you, Lord. Ingatan mo ang buong maghapon po namin. Ingatan mo kami. And Father God, we pray specifically, Lord God, for sa mga sandatahan namin, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Lord, ingatan mo sila. Sila na nasa fields, Panginoon, ingatan niyo po sila. Lord, sila na sa mga offices na nagpapatupad, na gumagawa para sa pag-iingat sa aming bansa. Lord, be with them. Protect them, Panginoon. Seal them by thy precious blood. Lord, help them, Lord God. Hallelujah. Yung mga anak mo sa aming sandatahan, Lord God, ingatan mo po sila. That you will be able to stand on the grounds of being your children, O God, sa mga offices nila. And thank you for your favor of protection para sa kanila, Panginoon. And Father, we speak promotion. Dahil ang promotion ay galing sa iyo. Salamat po, Ama. In Jesus' name. Salamat po. And can I pray for this? Kasi mayroon po kaming plano na to reach out diyan po sa Philippine Army, to reach out sa mga special to the soldiers na mayroong mga special needs na pamilya, to reach out to them. Can we pray for them? Lord, salamat po. Sa mga tao, Panginoon, na may special child o may special na pangangailangan na pamilya. Lord, yung plano namin na yon, manguna ka po. Thank you for your provision and that they will be glorious, Panginoon. We are speaking souls, Lord God, na maipapanalo
para sa iyong kaharian, O God. We speak salvation on that day. Salamat po, Ama, in Jesus' name. Amen. So, maraming salamat po muli sa pagsama po. Muli, ang sabi ng Bible ay mayroon tayong kumpiyansa lumapit sa Kanya anytime. This is the confidence we have in approaching God, that whatsoever we ask according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask for, we have it. We own it. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpala, mabiyaya, at fruitful day, lovely day ahead of us. Magandang araw po. God bless.